Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon na minsan pa po ay patuloy po nating nararanasan. Salamat sa panibagong pribilehiyo na makarinig po tayo ng salita ng Diyos at kahit magkakahiwa-hiwalay po tayo ay patuloy na ayong pananalangin at yung paglapit sa Panginoon ay maranasan po ng bawat isa po sa atin. Kaya ngayong umagang ito, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay yumuko, tayo nga po ay umawit. Awitin nga po natin ng awitin sa Panginoon. Awitin natin ang steadfast love of the Lord. Ang katapatan ng Panginoon at pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tayo nga pong lahat. Pag-ibig nyo ay hindi nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sagana bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapat ay dakila,
pag-ibig niya. Pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Hallelujah. Ito'y laging sagana bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapat ay dakila. Katapat ay dakila. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Tunay na ang katapatan niyo'y dakila, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Patuloy nga po kayo, O Diyos, ang maparangalan ng bawat isa po sa amin. Saan man kami naroroon, Panginoon, di man kami magkakasama, kayong higit na nakakakita, Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito, sa bawat isa po sa amin. At akin pong dalangin, patuloy na ang inyong mga salitang mahayag ngayong umagang ito. Patuloy na maging kalakasan, Panginoon, sa bawat isa. At makita namin kung gaano kayo katapat at kadakila, Panginoon. At kung gaano, Panginoon, na isang dakilang pribilehiyo ang umasa at magtiwala sa inyong katapatan, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo nga po ang umagang ito. At patuloy nga po, O Diyos, na kayo, O Diyos, ang manguna sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming gagawin. Hallelujah. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa katapatan ng Panginoon. Pag-aralan natin yung aklat po ng Panaghoy, chapter 3, verse 26 to 27, pag-aralan natin kung paano ang isang lingkod ng Diyos na maraming pinagdadaanan ay patuloy na nakasumpong ng pag-asa sa Panginoon. Sa aklat ng Panaghoy, chapter 3, verse 26 to 27, sabi po dito sa malalim na salin ay, mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. 27, mabuti nga sa tao na magpasa ng pamatok sa kanyang kabataan. Pag-aralan natin ang ilang senaryo sa salita ng Diyos na makikita po natin sa aklat ng Lamentation. Alam natin ito'y sulat ni Jeremiah at ang kahulugan ng pangalang Jeremiah ay restoration. Amen. Pagre-restore. Inuulit ko po, ang pangalan na Jeremiah ay nangangahulugan ng pagpapanumbalik o restoration. At sa panahon po ng Panaghoy ay dito nasulat ni Jeremiah kung ano po yung kanyang nararamdaman. Ano yung kalalagayan ng kanyang buhay habang inuutosan siya ng Panginoon na sabihin sa Israel na kung hindi sila magpapanumbalik sa Panginoon ay maraming mangyayari sa kanilang buhay o sa kanilang mga sitwasyon at kalalagayan. At tingnan natin at tunghayan po natin na paano yung isang tao ng punong-puno ng maraming sitwasyon habang sinusunod yung kalooban ng Diyos ay merong mga bagay na tingnan nga po natin sa aklat ng bago po doon sa ating teksto, sa aklat ng Panaghoy, chapter 3, verse 14, sabi diyan, ako'y naging kakutyaan sa aking buong bayan at kanilang awit buong araw. Kanyang pinuspos ako ng kapanglawan, kanyang sinuya ako ng ahenho
Kanya namang biningot ang aking mga ngipin ng mga maliliit na graba, kanyang tinabunan ako ng mga abo, at iyong inilayo ang aking kaluluwa sa kapayapaan. Ako'y nakalimot ng kaginhawahan, at aking sinabi ang lakas ko'y nawala at aking pag-asa sa Panginoon. Meron siyang mga pinagdaanan. May mga sitwasyon sa kanyang buhay na talagang dumaan din siya sa mga pagsubok sa buhay. Ngunit pag-aralan natin paano ang isang tao, kasi kapag sinabi pong ang lakas ko'y nawala, ibig sabihin yung mga dumarating, yung dinanas ng lingkod na ito at yung pinagdaanan ng lingkod pong ito ay hindi po madali. Hindi po siya yung sipon lang. Hindi po siya isang sitwasyon na nawalan lang ng pinansyal. Hindi po siya isang kalagayan lang na masasabi natin kaya naman ni Jeremiah. Pero ang pinagdaanan po niya ay ilang mga kalalagayan na kung titingnan natin ay mauubos talaga ang kanyang lakas. At ang sabi diyan, at ang aking pag-asa sa Panginoon. At maaaring ang bawat isa po sa atin ay dumadanas din ng patungkol, hindi man katulad ng kalagayan ni Jeremiah, pero dumadanas din tayo ng iba't ibang mga sitwasyon, magkakaiba man ng lawak, magkakaiba man ng sitwasyon ng ating kalalagayan, magkakaiba man po tayo ng pinagdadaanan sa buhay na ito, pero katulad ni Jeremiah, tunghayan natin kung paano yung isang taong sunod-sunod yung problema, may mga pagkakataon na nawawalan na siya ng pag-asa at yung lakas talaga niya ay ubos na, paano siya nakabalik? Amen po ba? Paano siya nakabalik doon sa pagkakaroon muli ng pag-asa? Paano siya nakabalik doon sa kalakasang kailangan niya para makapagpatuloy po na gawin ang kalooban po ng Panginoon? Amen. Unang-una, tingnan nga po natin. Ang unang-unang nangyari po sa kanya sa chapter 3, sabi po ng 21-22 ng chapter 3, sabi po dyan, sa mga kaawaan nga ng Panginoon na hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Sa 21, inaalala niya kung gaano yung kahabagan ng Panginoon at ang nag-sustain sa Israel para hindi po sila malipol. Amen po ba? Yung kahabagan ng Panginoon, yung ginawang patotoo ng Panginoon sa kanilang angkan, yung ginawa ng Panginoon ay inalala po ni Jeremiah. Habang dumadanas siya nang wala na akong lakas, habang ang pakiramdam niya ay naroon sa sitwasyon na walang pag-asa, ang kanyang isipan at puso, amen po ba? Ang kanyang isipan at puso, ang inalala niya, bagamat nararamdaman po niya ang kawalan ng lakas, bagamat nararamdaman niya noong mga panahong iyon na parang wala na siyang pag-asa at yung kanyang kalalagayan, amen po ba, ay hindi maganda, inalala niya yung kahabagan ng Panginoon. Mga kapatid, tayo din po ba ay ganon? Alalahanin natin yung ginawa sa atin ng Panginoon. Noong mga panahong hindi natin kaya, ang Diyos din naman ang nag-sustain sa atin. Yung mga panahon na akala natin ay bibigay na tayo. Yung mga panahon na akala din natin ay wala na tayong pag-asa. Sa itaas, sa harapan natin, pagsubok, sa magkabila nating humarap ka sa kanan, humarap ka sa kaliwa,
Humarap ka sa likod, panay pagsubok ang nakapaligid sa atin. Pero nung tumawag tayo sa Panginoon, ang kahabagan ng Panginoon ang nagsustain din sa atin. Mga kapatid, alalahanin natin yung pag-asa, amen po ba, yung kahabagan ng Panginoon. Kung bakit nakapanatili po si Jeremiah na nakapagpapatuloy kahit na kinukutya siya, lalo na po sa chapter 1 ng Jeremiah. Ang sabi doon, ano man ang sasabihin mo, babalik ta rin nila. Hindi po madali iyon. Pero bakit nagawa ni Jeremiah makapagpatuloy? Sa Jeremiah chapter 32, nakulong po si Jeremiah. Amen po ba? At sa mga chapter ng Jeremiah ay may mga pinagdaanan po si Jeremias na hindi po madadali pagtitingnan po natin. Pero inihayag niya sa Panaghoy chapter 3 kung bakit siya nakapagpatuloy. Inalala niya yung kahabagan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, hindi ko alam ang ating mga pinagdadaanan. Pero kung may mga sitwasyon tayong natutulad o nakakahawig kay Jeremiah, na minsan ay parang ubos ka na. Sa lahat ng pinagdadaanan natin, parang yung lakas mo'y wala na. At yung pag-asa sa Panginoon ay parang mauubos na. Katulad ni Jeremiah, alalahanin natin yung kahabagan ng Panginoon. Pangalawa, alalahanin po natin yung pag-ibig na walang hanggan ng Panginoon. Yung una, alalahanin natin yung kahabagang ginawa sa atin ng Diyos. At pangalawa, alalahanin din po natin yung pag-ibig ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Dahil katulad ng Israel, marami din silang nagagawang kabiguan. Marami din silang pinagdadaanan kapag sila'y naliligaw ng landas. Marami din silang mga nararanasan, pero nakababalik sila dahil pa rin sa Panginoon. At purihin din ng Diyos sa ating mga buhay, nung tayo din ay mga naliligaw, nung bumalik tayo sa Panginoon, ang ipinadama muna sa atin ng Diyos ay pagpapatawad. Amen po ba? Ang ipinadama muna sa atin ng Diyos ay pagpapatawad bago tayo hinayaan niya na disiplinahin. Pagpapatawad muna ang inilagay sa atin ng Panginoon. Kahit po patungkol sa kaligtasan natin. Although malayo na po ito sa topic, pero kahit doon sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon, inibig muna tayo ng Diyos. Ipinaramdam muna sa atin at ipinadama muna sa atin ng Panginoon ang pag-ibig bago po tayo niya tinulungan para makalakad sa buhay na may kabanalan. Amen po ba? At iyon yung inalala din ni Jeremiah, yung walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. Paano po natin makakaya, mga kapatid, alalahanin natin yung walang hanggang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Doon pa lang sa pagliligtas sa atin, doon pa lang sa pagkuha sa atin sa isang sitwasyon na papunta sa kapahamakan, doon pa lang pinakita na ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa atin. Hindi naman tayo nakakagawa patungkol po sa mga gawain sa Panginoon. Hindi naman tayo nagkakaroon ng patotoo ng buhay na noong kinakailangan mo ang malalaking halaga ng pinansyal at lumapit ka sa Panginoon, hindi naman po talaga dahil sa atin. Pero merong tumugon sa ating mga dalangin at iyon yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil sa Panginoon naman talaga ang lahat ng bagay. Ang Diyos lang talaga ang nagtatakda ng mga bagay sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, kung may mga pinagdadaanan tayo,
alalahanin din natin katulad ni Jeremiah kung gaano ang Diyos ay mapagmahal sa kanyang bayan. Dahil kung hindi, wala na pong tatawaging Israel ngayon. Dahil paulit-ulit na lang po silang bumabaksak. Magtatagumpay, dadanas na naman ng problema at pagsubok. At sa atin ay marami ding sitwasyon na katulad ni Jeremiah na hindi magaganda. Pero alalahanin natin yung pag-ibig po ng Panginoon. Yung ibinigay sa atin ng Diyos. Kung gaano tayo biniyayaan ng Panginoon na magkaroon ng tamang relasyon, maibalik tayo ng Panginoon sa kanyang, amen po ba, sa kanyang piling. At pangatlo ay, sabi po sa 23, ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Yung kasing mararanasan ngayon nating araw na ito, na pag-ibig ng Diyos, ngayon lang ito, bukas ay bago na naman. Sa Lunes, bago na uli. Amen po ba? Purihin ng Diyos. Sabi doon, ang pag-ibig ng Diyos ay palaging bago. Araw-araw. Palaging bago. Kaya, katulad nung inawit natin, pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Amen po ba? Yung hindi bilasa. Tama po ba? Nakakita na po ba kayo ng bilasang isda? Hindi maganda yung kanyang kalalagayan. Tama po ba? At kapag mamimili tayo sa palengke, hindi mo kukunin at pipiliin yung bilasa. Ang sabi doon ay ang pag-ibig ng Diyos ay palaging sariwa araw-araw. Ibig sabihin ay yung pagmamahal ng Panginoon ay palaging makikita natin na palaging sariwa araw-araw. Sabi diyan ay dakilang yung pagtatapat. 24, ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Pangatlo po, alalahanin natin, bahagi natin ang Panginoon sa ating buhay. Bakit nagkaroon ng pag-asa din si Jeremiah? Sabi doon ay, inalala niya, sinabi niya sa kanyang sarili, ang Panginoon ay bahagi ng aking buhay. Amen. Ang Diyos ay bahagi ng ating buhay. Kung ang Diyos po ay bahagi ng ating buhay, kung tayo man ay 50%, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya makakaya talaga ni Jeremiah ang lahat ng bagay dahil yung bahagi ng kanyang buhay ay ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Ang Diyos na nauna sa lahat ng mga bagay. Ang Diyos na punong-puno ng kakayanan. Ang Diyos na sinabi sa aklat ng John chapter 1 verse 4 at awit 139, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nakakakita ng lahat ng bagay. At sabi sa John chapter 1 verse 4, siya ang buhay, siya ang liwanag. At yung bahagi ng buhay ni Jeremiah, sinabi niya sa kanyang kaluluwa, oy, Jeremiah, ang Panginoon ay bahagi mo. Amen po ba? Ang Panginoon ay bahagi ng ating pong mga buhay. Kung tayo man ay tumanggap na sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka na nag-iisa. Sa pagharap mo sa sitwasyon na meron ka ngayon, hindi na po tayo nag-iisa. Sa pagharap natin sa kalalagayan po ngayon, hindi ka na nag-iisa. Dahil katulad ni Jeremiah, bahagi na ng buhay natin ang Panginoon. Meron ka na, amen po ba, nakatuwang
para makapagpatuloy talaga at nakakagalak sa Panginoon dahil yung katuwang mo na ngayon, kahit ang mundo ay gumuho, kahit ang mundo ay pasama ng pasama, kahit ang mundong ating kinalalagyan ay nasa isang sitwasyon na nawawala ng pag-asa, mga kapatid, may kabahagi ka na nagbibigay ng liwanag, sabi sa aklat ng John chapter 1 verse 4 at 5, kung ang Panginoon na nagbibigay ng liwanag. Sabi sa ikalawang Korinto chapter 3 verse 16 to 17, kung nasa ng Panginoon, kung nasa ng Espiritu ng Panginoon, at ang Espiritong binabanggit doon, amen po ba, ay ang Panginoon, ang Diyos. Kung nasa ng Espiritu ng Diyos, ay may paglaya. Sabi sa ikalawang Korinto chapter 3, verse 16 to 18. Amen po ba? Kung nasa ng Panginoon, ibig sabihin kung nasa ng Panginoon, magkakaroon talaga tayo ng liwanag. At si Jeremiah ay nakita niya na bahagi nga pala ng kanyang buhay yung pinagmumula ng liwanag. Bahagi nga pala ng kanyang buhay yung pinagmumula ng pag-asa. Kaya mga kapatid, lagi nating gisingin natin minsan ang ating sarili. Amen po ba? Hindi po madali na may pinagdadaanan sa buhay. Hindi po madali na may mga sitwasyon na maririnig tayo na hindi talaga nakakatulong sa atin na makapagpatuloy sa paglilingkod. Pero katulad po ni Jeremiah, alalahanin din po natin, ipaalala natin sa ating sarili, bahagi natin sa paglilingkod na ito ang Panginoon. Bakit ka makapagtatagumpay sa buhay? Ang Panginoon ay kasama natin. At masasabi nga natin, dumadaan man ako sa ganitong sitwasyon, dumadaan man ako sa ganitong kalalagayan, pero hindi ako babaksak ng tuluyan dahil ang umahawak sa buhay ko at ang kasama ko sa buhay ay pinagmumula ng buhay. At ang kasama ko sa buhay na ito ay pinagmumula ng tagumpay. Mga kapatid, sino ba ang Diyos? Kung ang bahagi ng ating buhay ay ang Panginoon, makapagpapatuloy nga po tayo. Kung ang bahagi ng isang tao ay ang Panginoon, kung ang bahagi ng kanyang buhay ay ang Diyos na buhay, mga kapatid, makakakita talaga tayo ng katapatan. Kahit pa tayo may trust issue, may mga sitwasyon na ayaw mo nang magtiwala. May mga sitwasyon na parang nagdududa na tayo. Pero katulad ni Jeremiah, naging bahagi ng kanyang buhay ang Panginoon. At pumunta nga po tayo sa ating teksto, sabi diyan, mabuti nga na ang tao'y umasa at maghintay ng tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Nung inalala niya na palaging may kahabagan sa Panginoon, nung inalala niya na yung pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, at nung inalala niya na ang kanyang buhay, may kabahagi siya sa kanyang buhay, at iyon yung Diyos na buhay, ano po yung namutawi na sa kanyang mga labi? Bago po kasi dumating ang chapter na ito, yung chapter 3 verse 19, hanggang sa sumusunod ay yung chapter 3 verse 1 hanggang sa 18 ay panay pagdurusa. Amen po ba? Ang inaalala niya, Panginoon, hindi naman ako nila pinakikinggan. Panginoon, parang abdo ang aking nararamdaman na kasimpait ng abdo. Ang aking kalalagayan, Panginoon, ay ganito. Yun ang kanyang inaalala. Kung ano yung kalalagayan niya. Yes, nararamdaman pa rin po natin yan. Pero paano nasabi ni Jeremiah
Mabuti nga na ang tao'y umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Paano siya lumakas? Inalala niya ang katapatan ng Panginoon. Kung paano ang Diyos ay punong-puno ng pag-asa. Kung paano ang Panginoon ay punong-puno ng pagmamahal. Kung paano ang Panginoon ay naging bahagi ng kanyang buhay. At nasabi na niya, mabuti nga na sa ganoong kalalagayan, umasa sa Panginoon. Amen po ba? Mabuti nga mga kapatid, na sa ating kalalagayan ngayon ay umasa at maghintay talaga sa Panginoon. At habang hinihintay natin ang Diyos, yes, may pagdadaanan tayo pero huwag kang mag-alala. Dahil kabahagi ng buhay natin, ang Diyos na buhay. Ang Diyos na punong-puno ng kakayanan. Ang Diyos na punong-puno ng kapangyarihan. He is a miracle worker. Ang Diyos na tagagawa ng himala. Ang Diyos na tagagawa ng mga dakilang bagay. Ang Diyos na pinagmulan. At siya ang dakilang bagay. At ang Diyos din, amen po ba ang himala? Mga kapatid, size na po pala. Tapat ang Panginoon. Tapat ang Diyos. At naranasan niya ni Jeremiah, hindi dahil siya ay mabuti, hindi po dahil siya ay isang napakaraming talento, hindi dahil sa ano pa mang bagay, pero pinagtapatan ng Panginoon ang kanyang salita. Amen po ba? Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Mga kapatid, hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa kung sino po tayo, kahit na tayo'y magaling o ano pa mang bagay na meron tayo, kung hindi naman ito niloloob ng Panginoon, wala namang mangyayari bungang tagumpay sa ating mga gagawin. Kaya sa ating pinag-aaralan ngayon, palagi po, alalahanin natin yung katapatan ng Panginoon. Great is thy faithfulness. Tapat ang Diyos sa pag-asa. Tapat ang Panginoon sa kanyang pag-ibig. Tapat ang Panginoon na maging kabahagi at katuwang ng ating buhay. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, hindi ko po alam ang ating mga pinagdadaanan. Hindi ko po alam ang sukat, ang haba, ang lawak ng bahagi ng ating buhay na naroroon na rin sa isang sitwasyon na katulad ni Jeremiah na teka lang, nawawalan na ako ng lakas. Panginoon, kakayanin ko pa ba ang pagsubok? Panginoon, itong pinagdadaanan ko po ba? Paano po ba ako? Amen po ba? Paano po ba ako magkapagtatagumpay? Wala na siyang makita. Pero sa Panginoon niya itinuon muli ang kanyang isip at puso. Mga kapatid, kung tayo man ay dumadaan sa mga sitwasyon, buksan natin ang Biblia. Tunghayan natin ang salita ng Diyos. At kung gaano naging matapat ang Panginoon sa kanyang mga salita, natuparin ang kanyang salita sa mga taong nagtitiwala at umasa sa Panginoon. Kaya sa atin, palagi tayong umasa. Hindi dahil sa wala na tayong gagawin. Pero habang lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, palagi nating alalahanin ang Diyos na pinaglilingkuran natin, tapat sa lahat ng mga bagay. Pinagtatapatan ng Panginoon ang mga taong lumalakad sa sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Huwag kang manghinayang na lumakad sa kalooban ng Diyos. Huwag nating panghinayangan na ang buhay nating magugol sa salita ng Panginoon at sa pagtitiwala at paniniwala po sa magagawa ng Diyos at sa Panginoon. Sapagkat sa kauli-uliyang bahagi ng ating buhay, lahat naman po talaga tayo ihaharap sa Panginoong buhay. At siya yung hahatol sa lahat ng mga bagay. Kaya huwag kang mag-alala kung dumadanas ka man ng isang sitwasyong hindi mo kakayanin.
nakikita po ng Panginoon ang iyong kalalagayan. Huwag kang mag-alala. Kung may mga sitwasyon na parang bibigay ka na, nakikita po ng Diyos ang ating kalalagayan. Kung may suliranin tayo sa physical, suliranin tayo sa ating pamilya, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay buhay. Kaya mga kapatid, walang ibang magaling sa atin kundi ang Diyos. Walang ibang magaling sa buhay paglilingkod kundi ang Diyos na buhay. Amen. Siya ang pinakamagaling kung bakit tayo nakababalik sa pag-asa. Siya lang ang purihin. Hallelujah. Kaya ngayong umagang ito, purihin po ang Diyos. Tapat ang tumawag sa atin. Huwag tayong maniwala doon sa ipinaparamdam ng kaaway na wala na tayong pag-asa at hindi natin kakayanin ang suliranin, no? Tapat, bahagi ng iyong buhay at bahagi ng aking buhay ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at nakakaalam ng future. Hamakin niyo po ang kasakasama natin at bahagi ng buhay natin ay hindi lamang ang CEO o hindi lamang ang pinakamayaman sa mundong ito, kundi ang pinagmula ng lahat ng bagay. Amen. Bahagi ng iyong buhay ang Diyos. Nakakagalak yon. Nakakagalak po yon. Na yung bahagi napakapalad ng nasa Panginoon. Dahil yung bahagi na ng buhay mo, yung nakakaalam ng future. Hamakin niyo po yung kasama natin, nakakaalam ng kinabukasan. Purihin ng Diyos. Ngayong umagang ito, tayo po'y manalangin. Ano man po ang ating kalalagayan, ang isipin natin, gaano katapat ang Diyos. Gaano siya katapat sa kanyang pag-ibig. Gaano siya katapat sa atin sa kahabagan. Gaano siya katapat sa atin sa mga buhay ng patotoo ng ating mga buhay. Hallelujah. Tayo nga po yumuko. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat sa inyong katapatan. Maaring may mga sitwasyon na naririto, Panginoon, yung mga lingkod ninyo na nagiging kabahagi ng pag-aaral ng inyong mga salita tuwing umaga, ay iba-iba yung kalalagayan at sitwasyon. Pero Panginoon, iisa ang katugunan at kayo yun, Panginoon. Tulungan nyo nga po, hayaan nyo ang inyong mga salitang nahayag sa oras na ito'y maging kabahagi ng aming paglilingkod, ng aming pang-araw-araw na buhay, na kung may mga sitwasyon kami, hallelujah, na kinukuha ang aming lakas, mga sitwasyon na nagiging dahilan para makaramdam kami ng panghihina, mga kalalagayan, Panginoon, para maramdaman namin ang kawalan, O Diyos. Hayaan nyo na katulad ni Jeremiah, Panginoon. Alalahanin namin kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Alalahanin namin yung kahabagan na inyong ibinigay sa amin. Alalahanin namin yung walang hanggan yung pag-ibig. Alalahanin namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, hindi kami nag-iisa, Panginoon. Hindi kami nag-iisa sa pakikipagbaka. Hindi kami nag-iisa, Panginoon, sa mga kalalagayang meron kami. May Diyos na buhay na nakakakita ng aming kalalagayan. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, na ang buhay namin, hallelujah, ay kabahagi ng inyong buhay, Panginoon. Salamat, dahil sino kami para magmalaki, na karapat-dapat kami na maging kabahagi ng inyong buhay. Kinahabagan nyo kami, O Diyos, at doon nag-umpisa, hallelujah, at minahal nyo kami. At doon nag-umpisa ang kabutihan at kaliwanagan ng aming buhay, Panginoon. Kaya tulungan nyo nga po ang bawat isa po sa amin, na kung may mga sitwasyon na pinahihirapan kami, kung may mga kalalagayan na hindi namin alam, Panginoon, ang aming pinagdadaanan, kung paano kami, hallelujah, magiging matagumpay, kung paano kami magagalak, kung paano magkakaroon ng apoy muli ang aming mga buhay, magkakaroon muli ng pag-asa, magkakaroon muli, Panginoon, ng patuloy na lawak ng pananampalataya. Panginoon, hindi namin ito makakaya
kung hindi niyo po kami pangungunahan. Kaya hayaan niyo nga po, O Diyos, sa umagang ito, patuloy po kayong manguna sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, tapat ang salita ng Diyos. Tapat din ang nagsalita ang Panginoon. Hallelujah! Salamat sa inyong katapatan. Pagpalain niyo po ang inyong mga salitang nahayag sa oras na ito. Kayo po magpala sa bawat isang nagiging kabahagi ng pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Pagpalain niyo po ang bawat isa, yung mga nariritong kasama ko po sa umagang ito at yung mga kapatid namin, hallelujah, na patuloy, O Diyos, na sumusubaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga'y pagpalain niyo nga po, Panginoon. Patuloy na kayo, O Diyos, hallelujah, magliwanag, hallelujah, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa inyo, O Diyos. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang daraang mga oras, hallelujah, sa aming mga buhay, sa mga magtatrabaho, pagpalain niyo po sila, sa mga gagawa sa mga tahanan o saan man pupunta, pagpalain niyo nga po ang bawat isa po sa amin. Hayaan niyo maghapong ito, Panginoon, ay maging kabahagi ng patotoo ng aming buhay na tapat. Buti na lang, nasa Panginoon ang buhay namin. Salamat, O Diyos, sa inyo pong lahat ng kapurihan, sa pangalan po ng Panginoon. Hallelujah, na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, amen at amen. Salamat po. Pagpalain po tayo ngayong umagang ito. Palaging nadyan po ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang kapurihan po ay palaging sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos na buhay. God bless po.